nabasa sa kanilang mga tahanan. Puno ng saya ang mga puso, handa sa pagsalubong. Ang salita ng katawang tao, pangako ng Diyos ay nagkatotoo. Pakinggan natin at siya'y tanggapin sa misang pagsasaluhan. Simbang gabi na, bituin sa langit nagpakita. Bayan, halina, maghanda sa pagdating niya. Simbang gabi na, malapit na ang katuparan ng kaligtasan, kapayapaan, bunga ng pagmamahal niya. Ng kaligtasan, kapayapaan, bunga ng pagmamahal niya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayong pangatlong araw ng ating simbang gabi o Misa de Gallo, alalahanin natin ang ating mga pangarap. Musta na ang iyong panaginip sa buhay? Nakamtan mo na ba? O malayo ka pa? Napapagod ka ba? Nagsasawa? Sumuko ka na o lumalaban ka pa rin? Kapatid, baka naman kaya nanghihina ka sa pagkamit ng iyong panaginip o pangarap dahil nangangarap kang mag-isa. Sana isama mo ang Diyos. Mas maganda kung ano ang pangarap ng Diyos, siyang iyong sundan. Hindi ka magkakamali. Sa mga pagkakataon na kung saan umayaw tayo, malungkot tayong lumalaban, nagtatrabaho, sa mga pagkakataon na kung saan tayo'y nagduda, nawalan tayo ng kumpiyansa, di tayo naniwala na tayo'y tinutulungan Diyos. Hilingin natin muli kanyang pagpapatawad para tayo ay makitang karapat-dapat muling makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Gloria in excelsis Deo. Luwalhati
maluwalhati sa Diyos sa kaitaasan. Kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinangdarangal. Sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, buktong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mo ang iyong salita na binalita ng anghel ay maging taong totoo sa sinapupunan na mahal na Birhen. Pagkaloob mong kami sumasampalatayang siya'y ina ng Diyos, ay matulungan niyang dumalangin sa iyo. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Nalalapit na ang araw, sabi ng Panginoon. Napasisibulin ko mula sa lahi na David ang isang sangang matuwid. Isang hari na buong karunungan maghahari. Paiiralin niya sa buong lupain ang lahat, ang batas at katarungan. Magiging matiwasay ang Huda sa panahon ng kanyang pamamahala at ang Israel ay mapayapang mamumuhay. Ito ang pangalang itatawag sa kanya. Ang Panginoon ay matuwid. Sinabi ng Panginoon, darating nga ang panahon na ang mga tao'y di na manunumpa ng ganito. Nariya't buhay ang Panginoon, nagpalaya sa Israel mula sa Ehipto. Sa halip, sasabihin nila, saksi ko ang Panginoon na nagpalaya sa mga Israelita mula sa lupain sa Hilaga at sa lahat ng lupain pinagtapunan ko sa kanila. Babalik sila sa sariling lupa at doon muling mamumuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Turuan mo, yawong haring humatol ng katuwiran sa taglay mong katarungan. O Diyos, siya'y bahaginan upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan, at pati sa mga mahihirap maging tapat siyang tunay. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Kanya namang ililigtas ang sinumang tumatawag, lalo yaong nalimot ng mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao siya'y lubhang mahahabag, sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Ang poong Diyos ng Israel, purihin ng taong madla, ang kahangahangang bagay tangis siya ay may gawa. Ang dakilang ngalan niya ay purihin kailanman, at siya ay dakilain nitong buong sanlibutan. Amen. Amen. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman.
namumuno ng Israel, nagbigay utos sa amin, halina't kami sagipin. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagkapanganak kay Heso Kristo. Si Maria, ng kanyang ina, at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpuan nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid, itong si Jose, na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria. Kaya ipinesya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matatakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihi sa pamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki. At tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulog ay kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria. Ngunit hindi ginalaw ni Jose si Maria hanggang sa may panganak nito ang isang sanggol na lalaki na pinangalanan niyang Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Magandang araw po, Father. Meron pong isang kwento tungkol sa isang misis. Isang umaga, pagkagising po nitong misis, sabi niya sa kanyang mister, Honey, napanaginipan ko kagabi. Makakatanggap daw ako ng earrings, bracelet at necklace para sa aking birthday. Ano kayang ibig sabihin nito? Sumagot naman po ang kanyang mister. Sabi niya, hintayin mo, malapit ng birthday mo, may surprise para sa'yo. Kaya ito pong misis, sobrang excited niya. Kinwento po niya sa kanyang mga amigas. Nag-shopping po siya ng bagong damit para sa kanyang special day. Grabe po yung anticipation nitong babae. Dumating po ang araw ng kanyang birthday at ang kanyang mister may daladalang package para po sa kanya. Binigay dito sa misis. Kinikilig pa itong babae nung pagkatanggap niya doon sa regalo. At mangiyak-ngiyak pa siya, natouch siya. At pagkatapos po kumanta ng happy birthday itong mister, sabi niya, buksan mo na. Pagkabukas po, alam niyo po kung anong nakuha niya? Tadan! Libro. Ano po ang title? How to Interpret Dreams. Tama nga naman po yung mister, di po ba? Nagtatanong ito pong babae, anong ibig sabihin ng panaginip niya? Ayan, binigyan ng libro, imbis na necklace, earrings at bracelet. Pero ang nakakatawa, di po ba? Hindi gets nitong mister, nitong lalaki. Hindi po ba? Ganyan din madalas. Tayong lahat, minsan, hindi rin nating gets. Nananaginip tayo, pero hindi natin maintindihan. Hindi natin maunawaan ano ang kahilingan, ano ang kagustuhan ng Diyos. Kaya minsan, mali ang inaasahan, mali ang direksyon, mali ang interpretasyon. At ito po ang malaking problema ng napakaraming tao ngayon. Hindi natin nauunawaan minsan ang panaginip na gusto ng Diyos para sa atin. Kapatid, 3 paalaala, 3 aral
para sa pangatlong araw ng ating simbang gabi ngayon. First, dream with God, not against God. Sino po sa tingin nyo ang pinakamahirap na tao? Yung po bang walang pera? Yung po bang maraming utang? Yung po bang walang matirhan? Walang puhunan? Sino po? Hindi po yan. Sino ang talagang mahirap? Sila po yung walang pangarap. Amen? Remember that, my dear friends. A poor man is not a man without money. A poor man is a man without dreams. Kapag wala kang pangarap, kahit na may pera ka, hina ang iyong loob. Mababa ang kumpiyansa mo at lumiliit ang mundo mo. Pero kapag meron kang pangarap sa buhay, lalong-lalo na kung ito ay pinapangarap ng Diyos para sa iyo, lumalawak ang iyong mundo. Tumitibay ang tapang mo at lumalakas ang loob mo. Tingnan niyo po si San Jose sa ating nabasang ebanghelyo. Ang buong buhay niya ay nagbago dahil pumasok ang Diyos sa panaginip niya. At sa panaginip po ni San Jose, anong sabi ng anghel sa kanya? Jose, huwag kang matakot. Mga kapatid, marami tayong mga hindi ginagawa dahil takot tayo. Pero ang takot mo ay mawawala lang kapag ang Diyos ay kasama mo. Lalong-lalo na pag sinama mo ang Diyos sa mga plano, pangarap at panaginip mo. Isama mo ang Diyos sa iyong pangarap. Gaganda ang buhay mo. Bubuti ang iyong nararamdaman at magtatagumpay ka. Amen? But secondly, remember this. When you lose the capacity to dream, you lose the capacity to love. Si Pope Francis po ang nagsabi niyan. Ang taong walang panaginip ay taong hindi nagmamahal. Kung nagmamahal ang isang tao, siguradong mangangarap siya. Siguradong may panaginip siyang maganda. Kung nagmamahal ang isang estudyante, panaginip niyang makatapos makapag-graduate siya. Di po ba? Kung nagmamahal ang isang magulang, pangarap niyang mapatapos ang kanyang mga anak. Kung nagmamahal ang isang asawa, panaginip niyang mapasaya niya ang kanyang minamahal. Kung mahal mo ang simbahan, panaginip mo na pagandahin ito. Di po ba? Kung mahal mo ang ating bayan, ang ating bansa, panaginip mo na umasenso ang lahat ng mga mamamayan. Si San Jose po ay palaging nagmamahal sa Diyos. Kaya naman, kung ano ang panaginip ng Diyos, ito din ang kanyang naging panaginip. Mag-ingat ka, kapatid, kapag tumigil ka ng nananaginip. Dahil ang taong tumigil sa pangangarap, taong walang pagmamahal, ng taong walang pagmamahal, taong naging mapait at bitter. Amen? Ang taong walang pangarap, mabilis sumuko. Kamukha ni San Jose, sana magmahal ka pa rin para magkaroon ka ng lakas na magpatuloy. Third and last, remember this. When God gives you a dream, God will not check your budget. God is not checking your bank account. But rather, God is always checking on your faith. Kapag ang pangarap galing sa Diyos, hindi yan kayang sukatin ng iyong bulsa. Hindi yan nabibili ng pera, pero pwedeng simulan ng pananampalataya. Kung titignan mo ang iyong wallet, maraming mga pangarap ang hindi mo masisimulan. Amen? Pero kung titignan mo ang kabutihan ng Diyos, malalaman mo na walang imposible sa buhay na ito. Balikan niyo po si San Jose. Nung tumango siya sa plano ng Diyos, hindi naman niya tinignan yung laman ng kanyang bulsa eh. Hindi rin niya tinignan o inisip yung savings niya. Hindi niya sinabi, Lord, wala pa akong bahay, wala pa akong pera, wala pa akong plano. Instead, tumingin si San Jose sa kakayahan ng Diyos. Saint Joseph simply said, yes to an impossible dream. Mahirap po maging ama ng babaeng buntis na agad. Mahirap maging ama ng isang babaeng buntis agad. Mahirap din po maging ama-amahan ng isang Mesiyas.
Mabigat po ang responsibilidad pagtanggol mo ang banal na mag-ina sa lahat ng mga panganib. Walang pera, seguridad, pangalan, hindi naman kilala si San Jose, pero tinanggap pa rin niya ang pangarap ng Diyos. Kung makwenta lang siguro si San Jose, sana wala tayong manunubos. Walang banal na pamilya at wala tayong kaligtasan sa ating buhay ngayon. Pero ang ugat ng pagsunod ni San Jose ay hindi lang sa pera. Ang naging ugat ng pagsunod ni San Jose sa Diyos ay ang kanyang pananampalataya. Pakaisipin niyo po yun. Kapag hindi ka sumusunod sa Diyos, baka naman nanghihina ka sa iyong pananampalataya. At kapag meron kang malalim, matibay na pananalig, ang Diyos mismo ang gagawa ng paraan para magtagumpay ka. Amen? With deep faith, God will make a way. Baka hindi niyo po alam, si Mother Teresa, nung nagsimula daw po siya sa kanyang misyon, alam niyo kung magkano lang yung hawak niyang pera? 5 rupees. Magkano po yon sa ating pera dito sa Pilipinas? 5 rupees katumbas po ng 3 pesos. Wow! 3 piso lang ang hawak noon ni Mother Teresa. Nung naisipan niya, umalis sa kanyang kumbento para alagaan yung mga pinakamahirap doon sa Calcutta, India. Wala din po siyang bahay na matutuluyan. Wala po siyang mga donors na tutulong sa kanya. Wala po siyang organisasyon. Mag-isa lang siya. Sabi nga po ng mga tao kay Mother Teresa, imposible ang pangarap mo. Pero alam niyo po kung anong sagot ni Mother Teresa? Gawain ito ng Diyos. Hindi ko lang trabaho ito. At bago po pumanaw si Mother Teresa, ano ang nangyari? Yung dating maliit na pangarap niya, lumaki. Yung kanyang congregation, nagkaroon po ng 610 missions throughout all the world. In 132 countries. Dumami po yung mga madre na naglilingkod para sa mga mahihirap. Tingnan niyo po yun, mga kapatid. Nag-umpisa sa walang-wala, pero pagkatapos ng lahat, napakalaki. Ang imposible ay nangyari. Natandaan niyo po, mga kapatid, ang pangarap minsan hindi tumutugma sa laman ng bulsa, pero tumutugma palagi ito sa puso ng Diyos. Kaya sinasabi ko po sa inyo, mga kapatid, tigilan nyo ng tinitignan ang inyong mga utang. Huwag mong sasabihin na wala kang pera, walang laman ang iyong pitaka. Huwag kang malulungkot dahil kapos ka ngayon. Dahil kapag nanalig ka sa Diyos, bibigyan ka niya ng budget para maabot mo ang pangarap mo at ang pangarap niya. At pagkatapos ng lahat, may sobra pa. Amen? Kaya nga po, mga kapatid, pagpatuloy po natin ang ating pagdarasal. Naway matuto tayo kamukha ni San Jose na makinig at sumunod sa pangarap ng Diyos. Hindi ka magkakamali at mas pagpapalain ka pa niya. Unahin mo ang panaginip ng Diyos. Magmahal ka habang nangangarap ka. At umasa ka na bibigyan ka ng may kapal. Hindi lang sapat na grasya, kundi sobra-sobra para makamtan mo hindi lang ang iyong panaginip, kundi pati ang kanyang panaginip para sa iyo at para sa ibang tao. Sundin natin ang halimbawa ni San Jose. Maging masunurin tayo sa Diyos because there is a great reward and blessings for people with obedient hearts. Patulong po tayo sa banal na misang ito. Sabihin natin kay San Jose, San Jose, panalangin mo kami, gabayan mo kami, ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. Tumayo po tayo. Alay po natin sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng Kristiyano, habang naghahanda tayong magdiwang sa kapanganakan ni Jesus, mapagtuunan nawa natin ang anumang nagbubuklod at hindi ang naghahati sa atin. Manalangin tayo.
Panginoon, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa, mga obispo at mga pinunong espiritual sa ating pamayanan, naway maging inspirasyon sila ng kanilang mga kawan sa kanilang sipag at sigasig. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng bansa at samahang pandaigdig, naway patnubayan ang kanilang mga plano at gawain ng mga prinsipyo ng panlahat na kapatiran, pagkakaisa at pagkakawang gawa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin natin, banggitin natin ngayon sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Panginoong Diyos at Ama ng lahat, ipagkaloob mo ang iyong pagpapala sa lahat ng iyong nilikhang kalarawan mo. Aliwin mo ang mga naghihinagpis at naghihirapan. Bigyan mo ng pag-asa ang mga nag-aagaw buhay. At lahat ay pagkaloob mo ng kapayapaan at biyaya sa ngalan ni Jesus, aming Panginoon. Amen. In your house we kneel down and pray. We ask for your mercy as we open our hearts to receive your forgiveness, O Lord. Lord, we lift up to you all these gifts we offer for your glory. We will eat this living bread, we will drink this saving cup, and feel your presence, O Lord. As we offer this bread, and as we bring you this wine, bless them, Lord Jesus. Feed us now, give us life. Send us your Spirit, the source of our lives, and together we will serve you with love. Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalin nawa ng paglukob ng Banal na Espiritu na pumuspos sa sinapupunan na Mahal na Birhen Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Masalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya, pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng Mahal na Birhen, kanyang inang tunay. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayon pinaghahanda namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang. Kami nananabik at nananalangin, lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo.
nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nabot niya ang kalis sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at tugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon, ang aming Santo Papa, si Florentino, aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na Mahala Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, kanyang malwalhating esposo. Kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama,
makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Piso niyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng
kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Halina, Jesus, aming mananako. Dusa ng iyong bayan, masta't abot-abot sa pag-ibig, salat, katarungay kapos. Tangi kang pag-asa, O Jesus. Halina, Jesus, aming mananako. Awa mo't biyaya sa aming ipaabot. Pag-ibig kang tunay, katarungan lubos. Tangi kang pag-asa, O Jesus. Halina, Jesus, aming mananako. Kaming iyong bayan, bigyang lakas loob, hinihintay namin pagdating mo, puspos. Tangi kang pag-asa, O Jesus. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pagsasalo sa banal na hain, lagi nawa naming madama ang iyong kagandang loob upang kami magkamit ng kaligtasan. Pakundangan sa pagkakatawang tao ng iyong anak. Ngayon aming ginugunita ang kanyang ina sa pamagitan din ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tandaan niyo po mga kapatid, ang mahirap na tao ay hindi yung walang pera, hindi yung taong walang pangarap. Pero kung gusto mong mas pagpalain, wag mo lang sundin ang iyong panaginip o pangarap. Sundin mo, gawin mo ang panaginip at pangarap ng Diyos para sa iyo. Kung bibigyan ka ng panaginip at pangarap ng Diyos, hindi naman niya titignan ang laman ng iyong bulsa. Tinitignan ng Diyos ang laman ng iyong puso kung may pananampalataya ka ba. Dahil sa pananampalataya, walang imposible. Kung ikaw ay nananalig, lahat ng bagay ay posible dahil gagawa palagi ng paraan ang Diyos. Kailangan maging malinaw lang sa iyo. Ano ba talaga ang iyong gusto? Ano ba talaga ang kagustuhan ng Diyos? Subukan niyo po bilang ating assignment. Sulat niyo ang inyong panaginip o pangarap. If it is meant to be, then it will be. What is for you is for you. Yung sa'yo, hindi ka lalampasan yan. And mga 3 years ago, sumulat po ako ng isang panaginip at pangarap. Nilagay ko po sa ilalim ng estatwa na natutulog na si San Jose. Naalala ko po,
Dahil tinawag po ako ng aking kapatid kamakailan lang, na-discover niya yung aking sinulat na panalangin. Nakalimutan ko na po. Naiiyak po ang aking kapatid dahil sabi niya, nabasa niya, sabi ko sa aking dasal, sa aking sulat, sana Panginoon, dumating ang panahon, makasama ko ang aking kapatid, ang aking mga magulang, na kami ay maglakbay sa ibang bansa. Napaka-imposible po nun. Kasi noong mga panahon na yon talagang marami pa kaming utang. Pero alam ko, wala namang bagay na hindi na pangyayari ang Diyos. Naalala po ito ng aking kapatid dahil last month lang, last November, nakasama ko sila. 2 magulang ko, buhay pa, ng aking kapatid, kami po ay nag-pilgrimage sa Europe. Kaya kapatid, huwag kang titigil na mangarap. Lalong-lalo na kung ang pangarap naman na yan ay mabuti. Lalong-lalo na kung mabuti naman ang nasa loob mo. Subukan niyo po. Ano yung pinaka-imposibleng panaginip at pangarap na sa tingin mo hindi matutupad? Huwag mong mamaliitin ng Diyos. Sulat mo yan, ilagay mo sa ilalim ng inyong altar. Mas maganda po kung meron kayong sleeping Saint Joseph. Dahil nung panahon pong buhay pa, si Pope Francis, palagi niyang ginagawa yan. At sabi nga ni Pope Francis, pagkatapos siyang isulat yung kaniyang mga panalangin, iniiwan niya doon, napapalagay ang kanyang loob, nagkakaroon siya ng kapayapaan. So, keep on hoping, keep on dreaming, hope and dream with God. Maniwala ka lang, darating, makakatanggap ka. Sa panahon ng Diyos, sa tulong ng Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At kayo'y basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.